So magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. It's so glad to be in the house of God. Pwede pa po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, ano po bago tayo mag-proceed sa ating salita, ano po ba yung sineselebrate natin ngayong araw na ito? Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nandito. Alam niyo po, kung wala pong tatay na gumabay po sa akin, I wouldn't be here in this place. So pwede ko po ba anyayahan tumayo ang lahat ng mga tatay? Sige po, tayo po tayo and we will pray for our fathers in this place. Sige po, Billy, tayo ka dyan. Sige po, panalangin po natin ang ating mga tatay. Hallelujah, Father in heaven, let's place our hands to them. Lord Jesus Christ, Lord God Almighty, Lord God, samahan niyo po ang mga tatay na nandito, Panginoon. Hindi po madaling responsibilidad ang maging tatay, Panginoon. But Lord God, still they are here, Lord God, standing up in your presence, Lord God. Talagang, Lord God, living in love, integrity, Lord God, in faith and excellence, Panginoon. Lord God, patuloy ka lang po mangusap sa kanilang mga buhay. Huwag niyo sila papabayaan, Lord God. Alam niyo po yung mga struggles na pinagdadaanan nila. Alam niyo po yung, Lord God, troubles na dinadaanan nila ngayon, Lord God. But let your blessing just overflow in their lives and in their families, Lord God. Be with them, claim the victory, and we give you back all the glory and all the praise. In the mighty name of Jesus Christ, everybody shout, amen and amen. Hallelujah. And today, I'm very much excited to preach God's Word to you because God's Word today, right now, is very personal to me. So kayo naman, are you excited to hear God's Word today? Amen. So ang title po natin for today is, Umasa, Pa-fall Pala. Sino dito yung mga umasa na? Yung mga umasa na ba dito pero umasa sa wala? Tapos sobrang sakit nung naramdaman natin, di ba? Sakit umasa pero pa-fall lang pala. Pero alam niyo po, hindi po ako yung umasa, hindi rin po ako yung na-fall. Ako po yung nagpaasa. At ako po yung pa-fall. Kasi kung hindi niyo po natatanong, nung elementary po ako, nung ako ay high school, mga ganong edad, ako po ay babaero. So hindi po alam ng mga magulang ko yan na ako ay loko-loko dun sa high school at elementary days ko. So ako po, talagang hinahanap ko yung mga feeling ko may gusto sa akin. Doon lang talaga may gusto sa akin ng mga panahon na yun, pero hinahanap ko talaga sila. Sino ba yung may mga crush sa akin yan? So ako po, iti-text ko po sila. Sila po ay tatawagan ko gamit yung landline pa noon. Tatawagan ko sila sa bahay at makikipag-usap ako. So talagang itatry ko sila ma-win sa akin para mas magkagusto sila sa akin. Kasi hindi pa po nagtatapos doon. Ako po ay magbibigay pa ng mga flowers sa kanila. So sino po ba yung gusto ng flower ngayon? Walang may gusto ng flower. So ako po ay nagbibigay ng flowers sa kanila. Grabe naman. Kung dito ka sana umupo, nabigyan ka sana. So para sa iyan natin. So ako po ay nagbibigay ng time, ng effort, ng aking sweetness, ng care, at intention para sa kanila. Dahil pinaparamdam ko talaga na may gusto ko sa kanila. Kaya lang pag dumating na yung panahon, na nagkaaminan na may gusto kami sa isa't isa, bigla ko po silang iiwanan. Kasi po ako po ay takot sa commitment. May mga takot ba dito sa commitment? Ayoko ng commitment Tsaka nag-ministry ako sa simbahan. Kaya hindi ako pwede magka-girlfriend. So bigla ko pong ikakat yun. So yung pinakita ko pong effort at time sa kanila, siyempre mag-e-expect pa sila ng more time and effort from me, more care from me, pero bigla ko silang iiwanan, hindi ko na sila papansinin. So ang tawag po dun ay pa-fall. Yan po ang tawag dun. So sa lahat po nung nasaktan ko pong babae, patawarin niyo po ako sa akin nagawa. Hindi, kasi alam niyo po, si Satan kasi ganito rin Si Satan is also pa-fall. Di ba? Si Satan would really try to kill, steal, and destroy our lives. Yan ang gusto niya. He would try to give you something pleasing, pero at the end, gusto niyang bumagsak lang ang iyong buhay. So let us open our Bibles in 2 Chronicles 16, verse 7 to 8. So it says here, at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah. So ang pag-uusapan po natin dito si King Asa and said to him, sabi dito, because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Syria has escaped from your hand. Were the Ethiopians and the Lubim not a huge army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord, He delivered them
into your hands. So let us pray once again. Hallelujah. Father in heaven, kurara, sukundarara, sikarala. Lord God, just move in this place, Panginoon. Lord God, we admit, Lord God, we could not do this by might, nor by power, but only by your Spirit, Panginoon. That's why, Lord God, right now we just ask for your anointing. Lord God, we just ask for your wisdom, your favor, Lord God, to be in this place, Panginoon. At ikaw lamang ang mangusap sa amin, Lord God. Sa iyo lang kami magtitiwala. Lord God, we claim the victory and we give you back all the glory and praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. So ang pag-uusapan nga po natin ngayon is si King Asa. So siguro nag-aksidente lang na Asa yung pangalan niya. Hindi naman siguro siya yung hari ng mga nagpapaasa. May mga hari ba ng mga nagpapaasa dito? So ako lang nagpapaasa. So sorry naman. So si King Asa kasi, he is a righteous king of the land of Judah. Siya po ang ginawa po niya sa panahon niya, he destroyed idolatry in the land of Judah. Kaya po, ang lahat po ng tao ng Judah na yon, worship the one and true living God. Gusto ba natin yun sa bansang Pilipinas? Di ba parang ito yung pinagpipray natin, yung iniiyak natin na born again Pilipinas. Pambihira, posible pala sa panahon ni King Asa. And alam mo po, dahil po siya ay righteous king, sumusunod siya sa Panginoon, the Lord had blessed him tremendously. Bakit? Because King Asa was loyal to God. Loyal po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Yung mga misis, pakikalabit nga si Mister. Bakit anong, loyal ka ba sa akin? Ano sabi? Hindi sumagot. Hayaan niyo na, Father's Day naman, pagbigyan na natin sila. So how was King Asa's loyalty tested? Saan ba nakita ang loyalty ni King Asa? So balik tayo sa buhay ni King Asa. In his 15th year, in 2 Chronicles 14:8-9 it says, and Asa had an army of 300,000 from Judah who carried shields and spears. And from Benjamin, 280,000 men who carried shields and drew bows. All these were mighty men of valor. Then Zerah, the Ethiopian, ito po yung kalaban niya, came out against them with an army of 1,000,000 men and 300 chariots, and he came to Maresha. So ito pong tagpo ng buhay ni King Asa. Ang kalaban niya po dito si Zerah, the Ethiopian. So kung titignan po natin, kung isa-summarize po natin yung passage na yan, ganito po ang itsura niyan. This is the tail of the tape. So kunyari po, ito po ang itsura ni King Asa. So yan, so medyo macho po si King Asa. So he had 580,000 men. Yan lang ang meron si King Asa, di ba? Malaki na rin, pwede na rin. Siguro may laban na yan. Kaya lang ang kalaban po ni King Asa is si Zerah, the Ethiopian. So may mga fans po ba dito si LeBron James? Mga Cavaliers, sorry. Alam niyo po si LeBron James kasi ay umasa sa kanyang sarili. Kaya siya ay natalo. So yan po, kunwari, yan ang itsura ni Zerah, the Ethiopian. So Zerah, the Ethiopian, had 1,000,000 men. So 580,000 versus 1,000,000 men, talagang parang talong-talo na si King Asa. Sobrang outnumbered niya. At ang masama pa dun, si Zerah had 300 chariots. At alam niyo po, sa panahon po na yun, kapag daw po ikaw ay may chariot, talagang ikaw ay kinakatakutan. Talagang ikaw ay powerful, bigatin ka kapag meron kang chariots. So kung ako ay nasa posisyon ni King Asa, siguro feeling ko pabagsak na ako, wala na akong pag-asa, talo na ako, mangangamba na ako, matatakot na ako. But this is what King Asa did in his time. In verse 11 it says, and Asa cried out to the Lord his God and said, Lord, it is nothing for you to help, whether with many or with those who have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on you. So ito po ang ginawa ni King Asa. He rested his life unto the Lord. Ang ginawa lang niya po, he was loyal to God. At ano po ba ang ibig sabihin if we are loyal to God? Naintindihan ba talaga natin? Ang ibig sabihin po niyan is that we rely on God alone. Kasi po ang buhay po natin, pwede po natin iasa sa mga kaibigan natin, iasa natin sa kung sino mang tao dito sa mundo, pwede natin iasa yung buhay natin sa sarili nating lakas. But if we are loyal to God, we will just rely on God alone. At ano po ba ang ibig sabihin ng rely? Ang ibig sabihin po ng rely, pag tinagalog po natin yan, ay umasa or sumandal. So ngayon po, pwede po ba imbitahan ko po muna kayo lahat ay tumayo? So tayo po muna tayo. Very short lang para magising-gising tayo.
Tapos, please find your partner. Marami tayong katabi ngayon. Hanap tayo ng ating mga partner. Yan, hanap tayo ng partner. Tapos, pwede ba tayo mag-back to back? Back to back tayo. Yan. So, sa pag-back to back po natin, pwede ba natin isandal yung bigat natin dun sa nasa likod natin? Sarap ba? Masarap? Walang matutulog hindi pa tayo tapos. So this is how tayo umasa kung paano tayo sumandal. Talagang binibigay natin yung buong bigat natin sa sinasandalan natin. Kaya ano mangyari pag umalis yung sinasandalan natin? Tayo ay mafo-fall. Sige, palakpan po natin ating sarili. Amen. So medyo masyado kayo natuwa dun sa ginawa natin First time ba natin yun? Medyo lang. So buti na lang ang ating Panginoong Diyos na buhay ay para yung silya na inuupuan natin. Alam niyo yung silya na yan ay nandyan lang para sa atin at kayang-kaya niya abdalhin yung bigat ng ating buhay. At pag inasa natin, sinandal natin ang buhay natin sa Panginoon, sigurado, katagumpayan na ang makakamit ng ating buhay. Hallelujah! At yun nga po ang nangyari sa buhay ni King Asa in his 15th year. Dahil he was loyal to God, he simply relied on God alone. Sinandal niya ang buong buhay niya sa Panginoon. Ito po ang nangyari sa kanya. He was victorious. Natalo niya po si Zerah the Ethiopian. At may blessing si Lord para doon. Because throughout the land, there was peace in the land. May peaceful life si King Asa after nung gera na yun. At ang masarap po dyan, he was on God's side. So gusto ba natin itong buhay na ganito? Gusto ba natin ng victorious life? Amen. Kaya po sabi sa verse 2 sa 2 Chronicles 15:2 it says, "The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you." So this is God's promise for us. This is His covenant for us. If we just be loyal to our God, sigurado, be-bless ka ng Panginoon. And in the next verse, in verse 7, sabi dito, "But you, be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded." Kasi talagang sa buhay natin, there are struggles. Talagang may haharapin tayong bagyo sa buhay, pero sabi ng Panginoon, kapatid, kung ano man bagyong pinagdadaanan mo, be strong, kapit ka lang sa akin, rely on God alone, and I will be with you. Amen? Amen. Hallelujah. So yun nga po nagtagumpay si King Asa. Dito yung buhay niya, victorious, peaceful on God's side. But you know what? The enemy will really try to kill, steal, and destroy our lives. Yan ang trabaho niya. So huwag na tayo magtaka kung yun ang ginagawa niya sa ating buhay. At mapapansin po natin dito, after so many years, in the 36th year of King Asa's reign, ito nga, may humahamon na naman sa kanya, may gumigera na naman kay King Asa. So let's tignan natin sa 2 Chronicles chapter 16 verse 1, it says, "In the 36th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah." So ang Judah po ay nasa baba, ang Israel ay nasa taas. Lulusubin sila ng hari ng Israel, who is Baasha, sabi dito, that he might let none go out or come in to Asa, king of Judah. So si King Baasha, the king of Israel, lulusubin si King Asa at kukunin ang Ramah. So ito po ang itsura ng Ramah. Yan, bilugan natin. Yan ang Ramah. So pag inatake pala yan, it's a serious problem. Dehado si King Asa kasi pag nasakop yan, walang makakapasok at makakalabas sa bansang Judah. So walang supplies, walang support ang makakapunta sa Judah. Sila ay matatrap. So napakalaking problema. Ang laki ng kinakaharap na problema ngayon ni King Asa. At isa pang dilema nun sa panahon niya, di ba so many years, ilang years yung nagdaan that there was peace in the land. So King Asa had no experience of war. He was not ready for war. So biglang may dumating na gera, hindi siya handa para dun. So once again, in his 36th year of his life, nandito naman siya in his about to fall position. Nandito na naman siya na hirap na naman siya sa buhay, hindi na naman niya alam ang gagawin, nangangamba na naman siya, delikado na naman ang kanyang kalagayan. At alam niyo po sa ating mga buhay, kapag po tayo ay nandito sa about to fall position natin, we are really desperate, di ba? Kapag wala tayong pera ngayon, kapag wala na tayong kakainin, wala nang kakainin yung pamilya natin bukas,
Di ba? Minsan, desperado na tayo kahit anong paraan na lang. Yun na yung gagawin natin. Yun na yung gagawin natin sa ating buhay. Di ba? Kakapit na tayo sa patalim dahil we're desperate. Kasi po yung kaaway, doon siya pumapasok eh. Mahilig siya pumasok doon when we are desperate. Kasi pag nandun tayo sa posisyon na yun, kahit anong i-offer niya sa atin, minsan madali natin kunin sa ating buhay. Kasi napapaasa niya tayo that there is victory sa binibigay niya. So ganun nga po ang nangyari kay King Asa. In verse 2 to 3 it says, Then Asa brought silver and gold from the treasuries of the house of the Lord and of the king's house, and sent to Ben-Hadad, king of Syria, who dwelt in Damascus, saying, Let there be a treaty between you and me, as there was between my father and your father. See, I have sent you silver and gold. Come, break your treaty with Baasha, king of Israel, so that he will withdraw from me. So si King Asa po sa panahon na yun, he was really in a desperate moment. Hindi na niya alam ang gagawin, hirap na siya sa buhay. Kaya ang ginawa niya po ay kumampi po siya sa bansang Syria, sa king ng Syria, which is kalaban din niya. So ang ginawa niya po, he made a bribe with King Syria. So binayaran niya po, binigyan niya po ng silver and gold para kumampi po sa kanya. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng bribe? The meaning of bribe is to be in agreement to do something illegal. So kapag po pala tayo ay gumawa ng bribe, we are in agreement with the enemy. We are in agreement with the devil, with Satan to do something illegal. So sino po ba dito ang nagbabribe pa? So ano bang Tagalog ng bribe? Tayo ay naglalagay. Tayo ay sumusuhol. So wala. So minsan kasi pag nagbabribe tayo, sa una parang walang mali. Sa una parang okay lang, everything is fine. Pero alam niyo po sa akin po, nung ako po ay nasa college pa, sino ba dito ang mga nagda-drive? Yung mga nagda-drive po ba dito? Nagko-commute? Ang pinaka nakakainis po kasi kapag tayo ay napara ng traffic enforcer, di ba? Kung kailan ka nagmamadali, doon ka pa ipapara. So ako po nung nasa college pa ako, ako'y nagmamadali pa pumasok sa school. So napadaan po ako sa Macapagal Avenue. So 60 kilometers lang po ang speed limit nun. Ang takbo ko po ay nasa 100, nasa 120 dahil nagmamadali po ako, pambihira. Nung pagdaan ko, bigla akong pinara ng traffic enforcer. So to cut the long story short, ako po ay nahuli dahil ako po ay overspeeding. So sa akin talagang sinusubukan ko na talaga na mapa-fall ko siya sa akin. Na kuya, gwapo ka naman eh. Paraanin mo na ako, hayaan mo na ako dumaan, wag mo na akong hulihin. Pero wala nangyayari kahit anong pilit ko sa kanya. So, ang kailangan niya daw po ng pangkain, kailangan niya daw po ng pang-almusal, kailangan niya ng Coke. Kaya ako po ay napabigay sa kanya ng 500 pesos. Napalagay ako, yun ang una kong bribery sa aking buhay. At hindi ko na po inulit yun, napalagay ako sa kanya. So, sino po ang gumagawa ng ganun dito? Walang gusto umamin. So, sa likod meron. So, madalas po nagagawa natin yan. Pero tama po ba yung ginawa ko? Mali, di ba? Because to summarize that, ang ginawa ko lang po, I simply relied on myself. I simply relied that I could pay him. At ang masama po doon, I was in agreement with him to do something corrupt. At minsan kapag ginagawa natin to sa simula, parang okay lang. Parang walang masama. Pero tignan natin, in 2 Chronicles 16 verse 4 it says, So Ben-Hadad heeded King Asa. So sumunod si King of Syria kay King Asa. And sabi dito, and sent the captains of the armies against the cities of Israel. They attacked Ihon, Dan, Abel, Maim, and all the storage cities of Naphtali. Now it happened when Baasha heard it that he stopped building Ramah and ceased his work. So sa una, talaga nagtagumpay si King Asa dahil kumampi siya kay Syria at ang plano po nila, napatigil po nila si King of Israel sa paglusob sa Judah. At alam niyo po, ganito po ang gagawin talaga ng kaaway sa atin. Papaasahin niya tayo. Papaasahin niya si King Asa that he has the victory. Okay, King Asa, meron ka ng victory, panalo ka na. Papaasahin niya si King Asa that everything is alright. Walang problema sa ginawa mo. Okay lang yan, normal lang yan. Papaasahin niya si King Asa that the enemy, that the devil could give what God gives. But the truth of the matter is, King Asa simply relied on himself. Umasa lang siya sa kanyang sarili. And now, he is in agreement with the devil
to do something disloyal to our God. Dahil he was in bribery, he was disloyal to our God. At ang totoo po ngayon, si King Asa na ngayon ay nakasandal na sa kalaban niya. Doon na nakasandal ang kanyang buhay. Kaya pag ganito po, ano po nangyayari sa ating buhay? In verse 7 it says, "And at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, because you have relied on the Lord, because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Syria has escaped from your hand." So what happens when we make a bribe with the enemy? Ano ba nangyayari when we make a bribe, when we do something in agreement to be disloyal to our God? So ang nakita lang ni King Asa ay gusto lang niya matalo si King of Israel. So nangyari yun. Pero ang plano pala ng Panginoon ay mapagtagumpayan niya din si King of Syria. So Israel and Syria, gusto niya mapanalo ni King Asa yon. Kaya lang si King Asa made a bribe. So ang Panginoon sana gusto niya na tuloy-tuloy ganito ang buhay ni King Asa. He would be victorious. He would be peaceful. He would be always on God's side. Yan ang direksyon, yan ang gusto sana ng Panginoon para sa buhay ni King Asa. But because he made the bribe, he was disloyal to our God. Nawala na po yan sa kanyang buhay. Hindi na po niya nakamit yan. So forever sana victorious si King Asa. Sino po ba dito ang mga umaasa sa forever? May mga umaasa ba sa forever? So, ano ba sabi sa forevermore? Totoo ba daw ang forever? Kasi ako naniniwala ako na ang forever ay makakamit lang natin kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Amen? Amen. So yun ang gusto sana ng Panginoon para sa ating buhay, that we would always forever be victorious in our lives. And in verse 8, this is God speaking to us right now. Were the Ethiopian and the Lubim not a huge army? Hindi ba yung Ethiopian, yung nakita natin yung kamukha ni LeBron James, isn't that a huge army? Hindi ba mas malaki yun? Hindi ba mas Hindi mas mabigat na problema yun? With many, very, very many chariots and horsemen, yet, because you relied on the Lord, He delivered them into your hand. So now this is God speaking. Hear God's word today. Sabi ng Panginoon sa atin ngayon, haven't I, the Lord God Almighty, haven't I been loyal to you, my child? Haven't I been loyal to you, my son, my daughter? You relied on me. You relied on me. And I have rewarded you greatly. Totoo naman yung Panginoon, di ba, sa pangako niya para sa atin. If only you would continue to be loyal in our desperate moments. If you would just rely on God alone, for sure, you're gonna have the victory. You're gonna have the victory in our lives. But the truth is, King Asa was not loyal. He was not loyal. Kaya po nangyari sa kanyang buhay, in verse 9 to 10 it says, "In this you have done foolishly, to rely on yourself, to make a bribe. Therefore, from now on, you shall have wars." Then Asa was angry with the seer and put him in prison, for he was enraged at him because of this. And Asa oppressed some of the people at that time. So una pa lang, dahil naging disloyal si King Asa sa Panginoon, nawala na ang forever sa kanya. Nawala na yan sa kanya. At ang masama pa doon, may dagdag pa. He is now a failure. Hindi niya nakamit ang victory sa kanyang buhay. There are more troubles right now sa kanyang buhay. At ngayon, he's on Satan's side. He's now on the devil's side. Ang kaaway na ngayon ang kumikilos sa kanyang buhay. Dahil umasa siya dun eh. Minsan ganun tayo. Umasa tayo sa binibigay ng kaaway. Pero pa-fall pala. Umasa, pa-fall pala. And alam niyo po, I myself am disloyal to my God.
Ako mismo, I'm not loyal to my God. Sino po ba dito ang mga nasa bigger and better? May mga kasama po ba ako sa bigger and better? Yeah. Di ba, what a great victory, what a huge victory in our lives. Nakapagsalita po ako doon sa youth and sa families. And it was great because God had really provided for me. God provided me everything I need, lahat ng kailangan ko, lahat ng anointing, ng wisdom and favor. Talagang bilnes niya ang bigger and better event. So natapos na ang bigger and better. And alam niyo po, pag after ng great victory, you just want to rest, di ba? You just want to take that stress out of our system. Kasi pagod kayo, one year in preparation, bugbugan, talagang todohan, walang kukurap dahil may trabaho tayong gagawin. And after that 1 year struggle, that 1 year talagang commitment, and you just want to rest after it. And then here comes the enemy, days after bigger and better. He would bribe me with pornography. He would bribe me with pornography. Sasabihin niya, this is the way to rest. This is the way for you para makarelax ka. So ako po ay napaasa. Umasa ako sa pornography. Ako ay napanood na naman ng ganong mga films. Pero at the end, pa-fall pala, pambihira. Hindi ko pala makukuha doon ng rest. I was not in peace. There were more troubles. So nung na-realize ko yung pambira, ayoko na nito. I just need to stop it right this instant. But suddenly the enemy will come again and bribe me. Naku, balik ka dun sa dati mong buhay. Maging paasa ka na naman. Maging pa-fall ka na naman. So ako'y umasa na naman. Tinry ko niya, baka naghahanap lang ako. Ito yung hinahanap ko. Baka naghahanap ako ng kausap. Naghahanap ako ng kilig sa aking buhay. Pero pambihira, imbis na ako ay maging pa-fall, ako yung na-fall. Bihira, syempre, buong emotion mo, binibigay mo sa ganun eh. So nasa struggle ka na naman, hirap na naman makabangon. Grabe, ang sakit. Ang sakit ma-fall. Ang sakit na laging bumabagsak. And then suddenly, hindi pa tapos yung ganun situation, the enemy would come again to bribe me with sex. The enemy would come and bribe me with sex. Sasabihin niya, 23 years old ka na. Wala ka pang experience niyan. Yung mga kaibigan mo, may experience na. Yung mga nandito sa church, may mga experience yung mga kabataan dyan. Ikaw wala pa. Diba? He would really try to kill, steal, and destroy our lives. Grabe, di ba? Ganun ang gagawin ng kaaway. And all I need to do is take that bribe. I just need to take that bribe of the enemy. And I'm gonna have it. I'm gonna have it kung gusto ko. But this is God's word for us right now. In 1 Corinthians 6:20 it says, "For you were bought at a price." You, me, we are bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Church of God, you were bought at a price. Jesus Christ bought you at a price that no one could even bribe. Not even the enemy could bribe, could match that price that you were bought. Because Jesus Christ died to give you life. He was loyal to you in the previous years. And until now, He is loyal to our lives. Kahit tayo ay pumapalpak, kahit na tayo ay gumagawa ng foolishness, kahit tayo ay laging bumabagsak sa kasalanan, still, Jesus Christ is like that chair na inupuan natin ngayon. He's still loyal to you at dinadala pa rin niya ang buhay mo, ang buhay ko. At paano nagtapos ang buhay ni King Asa? In verse 12 to 13 it says, "In the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe. Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. So Asa rested with his fathers. He died in the 41st year of his reign." So ang Panginoon ay nagpaparamdam na kay King Asa. Binigyan siya ng sakit para mapansin niya ang Panginoon. But till the last breath of King Asa, he did not rely on God alone. Kaya ano nangyari kay King Asa? He died fallen. At ngayon po sa ating mga buhay, how do you want your life to end?
if this may be our last day, do you want that we would be forever in a victorious life? Or do we want to end it now fallen? And kaya po ito po ang altar call natin for today. Pagod ka na bang bumagsak? Pagod ka na ba ma-fall? At ngayon, kung nagpaparamdam ang Panginoong Hesukristo sa iyo ngayon, come and run into the altar and we will rely on God alone. So if that's you, let's come to the altar. Let's run with our whole lives. Let's rely on God alone.